Yung matindi, oh. Diba? Pula halos lahat, oh. So, ibig sabihin, puro Tsekwa yan. Puro Tsekwa. Ang mga barko na yan, militia at saka mga fishing boats na ang lalaki. Tapos, sasabihin ninyo, mga fisherman ng Pilipinas ang nangbubuli sa inyo. Ang lupit nyo. Ibang klase rin talaga yung kakapalan ng mukha nito mga China, no? Mga Chinese. Mantakin mo, nakukuha pa nilang paratangan na ang mga Pilipino ang nangbubuli at gumagamit ng mga illegal na pamamaraan sa pangingisda. Dahil dito sa isi-share ko sa inyong video, nagdadahilan itong mga hayop. Itong mga hayop na Tsekwa na to, na ang Pilipino pa raw ang nangbubuli. Sila raw ay binubuli ng mga Pilipino fishermen. Pero wala naman silang maipakitang ebidensya, puro lang sila satsat. So kung ano po to, yan po ang share ko sa inyo sa content ko na to. But bago po ako magsimula, welcome back to my channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and paki-hit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. And who knows, mayroon pa tayong pwedeng pag-usapan. So ito na nga, nakakatawa lang itong mga lintik na mga Tsekwa na to, no? Sila pa talaga ang may lakas ng loob na magsabi na sila ay binubuli, na sila ay inaagawan ng laman dagat ng mga Pilipino, na kung tutuusin, ang West Philippine Sea ay atin na from Scarborough Shoal, dahil parte yan nung napag-usapan doon sa tribunal about sa law of the sea. Okay? Pero ayaw pumayag, ayaw makipag-usap nitong mga singkit na sakang na to, ng mga ubod ng mga mandurugas, mga fake maker, no? Tapos sasabihin ang Pilipinas pa ang nambubuli. Okay? Pakinggan nyo po itong video na isi-share ko sa inyo. In a report on CGTN, a Chinese government-run news channel, Chinese fishermen claimed that they were harassed by Filipino fishermen in Scarborough Shoal, or what China refers to as Hwangin Island. One Chinese fisherman also claimed that Filipinos use poison to catch fish in the shoal, and that this method has led to dwindling fish populations in the area. 都在差的没有好的，他们以前的打鱼啊，很多鱼都来这个虎口里面躲鱼啊，东方毒的、头毒的这些的。菲律宾人吗？是菲律宾人啊。So, Pilipinas daw. Nagre-release daw ng poison doon sa pinaka-opening ng lagoon. Tapos, syempre, mamamatay nga naman yung mga isda. So, alkaline fishing, parang may ganun. Yun yung dating ginagamit. Pero, nasaan yung ebidensya ninyo? Ano yung ebidensya na gumagamit ang mga Pilipino ng ganun? At ang dami ninyong nakapaligid dyan, mga hayop kayo. Tapos sasabihin ninyo, mamaya makikita nyo kung gaano kadami yung mga fishing vessel at saka mga militia vessel na nakaikot dyan. So, tapos itong isa naman na to, Filipino uses electric fishing net. Meron na ba tayong may mga ganyan na bang ginagamit ang mga Pilipino? Electric fishing net. Samantalang yung mga net na ginagamit ng mga Pilipino hanggang ngayon, yung traditional net na hinahagis. No? So, pakinggan natin itong isa pang, ewan ko, anong mga klaseng kahayupan itong mga... 因为他过来呢，都说那些用那些电网啊，捕二那些鱼呢，和以前差很多了。这搞到那个生态啊，这鱼生态变化很大。Titignan nyo tignan nyo yung fishing vessel nila. Putang ang lalaki niyan. Tapos sasabihin, yung Pilipinas ang gumagamit ng mga fishing net na may electric.
gasino lang kalalaki yung mga balsa. Balsa nga lang sa Pilipinong ginagamit, yung mga bangka na dimotor. Tapos sila utangin ang lalaki ng mga barko na yung gamit nila. Tapos sasabihin yung Pilipino ang gumagamit na. My God, bago sila bumili bago sila bumili ng sinasabi mong electric fishing net, kailangan palakihin muna nila yung barko nila, yung mga balsa nila. Hindi katulad ng sa inyo na ang lalaki. Tapos sasabihin Pilipino gumagamit ng gago, ang puta talaga to. The report also insists that it is the Philippines and not China that instigates or provokes maritime incidents in the West Philippine Sea. Tarantado. Ito, si Raulo rin to Coast Guard siguro nila to tayo pa raw ang gumagawa ng disturbance sa bawat lakad. Natanginan nyo ang lalaki ng barko ninyo para kayo pa ang hamunin ng mga Pilipinong mangingisda. Hayop talaga itong mga tao nito. Nakakainit talaga ng ulo, sa totoo lang po. Ang lakas pa ng loob nilang magbigay ng ganyang mga pahayag na sila yung nabubuli. Kitang-kita nyo naman sa mga barko nila. Barko ang gamit nila Ang Pilipinas, ano lang ba? Recently lang tayo gumamit ng talagang medyo malaki-laki, pero compare sa kanila, malaki pa rin yung mga barko nila. Most part, the Philippine Navy dismissed the report, saying it's all part of deceptive messaging to portray Filipinos as violators of international law. The Navy went on to say that all actions by the Philippines in the West Philippine Sea are always within the bounds of domestic and international law. Ganun lang naman talaga pwedeng gawin ng mga Pilipino, kahit ng mga otoridad ng Pilipinas, kasi we don't have the capability na patulan sila, dahil anuman lang ba yung mga barko natin. Kailan lang tayo nagkaroon ng magandang barko? Tas ilan lang yun i-compare sa kanila, di ba? And marami tayong pruweba na sila yung nag-provoke, sila yung umatake sa mga balsa ng mga nagdi-deliver ng mga kailangan ng mga kasundaluhan natin dyan sa West Philippine Sea or dyan sa Scarborough Shore. Tapos sasabihin nila na tayo yung nanggugulo. Puta, kagaguhan yan. Tanga-tanga yung maniniwala dito. Sa totoo lang, mga bobo ang maniniwala dito, or sila-sila lang ang maniniwala sa pinagsasabi nila, sa mga katarantaduhang yan. Unlike China, which continues to shadow, harass and ram, and water cannon Philippine ships. Yan, eto, di ba? Yung niram na yun, nagkaroon ng sira yung isa sa mga barko natin or balsa natin, at may nasugatan pa atang crew member. Anong nangyari doon? Eto, obvious, kitang-kita yan, wina-water cannon. Yung napagkaliit-liit na barko natin. Yan, may ebidensya, Brad. Kung sino man tong Chekwa na to, yung dalawang fisherman na to, na magkano kaya yung binayad ng gobyerno nila para magsalita. Kasi obvious naman nasan yung mga ebidensya ninyo na nagsasabing ginagawa nga ng Pilipino yun? Wala, hanggang bunganga lang kayo. Nasaan na yung electric fishing net na sinasabi ninyo? May nahuli ba kayong mga isda na nalason? Di ba? Hindi naman lahat yan mahuhuli kung sakasakaling may nilason sila. Di ba? Wala naman sila mapakita. Ito, solid na ebidensya. Galing, video to. Kung paano wina-water cannon nito mga hayop na mga inchik na to yung barko ng Pilipinas. And the Philippine Exclusive Economic Zone. Yan, Fisheries Group Pamalakaya also angrily rejected the CGTN report. Walang patayan, naglalapit na kasinungalingan, walang kapasidad ang mga maayos ng Pilipino na gawin ng mga Chinese fishermen yung pangatang nila. Chinese na Filipino fisherman na. Dito sa bayan ng isang official na Mantakin mo, official pa ng Chinese Coast Guard ang magsasalita ng ganun. Na siya mismo alam niya kung gaano kalaki yung barko nila sa sinasakyan ng mga Pilipino. At gawain nila na ibinabalik, tinuturo sa Pilipino.
pero sila yung gumagawa. Di ba? Sila yung gumagawa ng mga sinasabi nila, tapos itinuturo sa Pilipino para baliktad rin yung kwento. So, totoo yung sinasabing ito ni Fernando Hicap. Nire-reverse nila yung gawain nila at itinuturo sa Pilipino. So, ito, yes. Today, Chinese vessels continue to swarm various features within the Philippines EEZ. Ayan yung matindi, oh. Diba? Pula halos lahat, oh. So, ibig sabihin, puro Chekwa yan. Puro Chekwa. Ang mga barko na yan, militia at saka mga fishing boats na ang lalaki. Tapos, sasabihin ninyo, mga fisherman ng Pilipinas ang nangbubuli sa inyo. Ang lupit nyo. Ang inang yan, may mga pogo na nga kayo dito sa Pilipinas. Pati yung pag-aari na ng mga Pilipinas na dagat, suswapangin nyo pa at sasabihin nyo pa na Pilipinas ang gumagawa ng kalokohan. Sa island, 22 Chinese Coast Guard and maritime militia vessels were spotted anchored near the island against one Philippine ship. Once again, Philippine ship. Nag-iisa sa ilang hayop talaga naman. Hayop talaga itong mga Chekwa na itong mag-report. Baka sabihin nila, gawa-gawa na naman ng Pilipinas yan. Eto pa. A number of Chinese vessels have also been... Yung mga may bilog na yan, oh. Yung nasa boxes na yan. Mga vessels din yan. Ng China. spotted anchored at Sabina Shoal. Diba? So paano na masasabing Pilipino o Pilipinas ang nangbubuli dyan? Okay. Sana magawan talaga ng maayos na to kasi nakakaawa yung mga Pilipino nating mga mangingisda na dyan nabubuhay. Diba? So sana mabigyan talaga ng atensyon itong mga nangyayari na to. Na ngayon ang nangyayari, binabaliktad pa na ang mga Pilipino daw ang gumagawa ng pangbubuli. Nakitang-kita naman doon sa mga pinakita dyan sa video clip na pinlay natin kung gaano at paano hinaharas nitong mga Chinese vessels ang Pilipinas. At yung dalawang, sana kaya nila napulot yun, magkano kaya binayad doon sa lintik na dalawang Chekwa na yun tsaka sa official ng Coast Guard na yun, para sabihin ng katangahan nila na yun. Kung kayo po ay naglolokohan dyan sa inyo ng mga Chinese, huwag nyo na kaming idamay. Kasi wala kayong ebidensyang pinapakita, puro lang kayong daldal. Okay? So, issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.